Makikita mo. Maparusahan ang mga kriminal at pasasamang tao. Pero wala na tayong paraan para saktan sila ng higit pa sa nagawa na natin. Hindi na rin ako nagugula. Pinitay ang 3 kabataan dahil sa protesta. Kailangan samahan ang mga barkong iyon sa kipot ng Hormuz, kahit may mga kakampi o wala. Maganda ang takbo natin doon. At sa pangkalahatan, hindi natin ginagamit ang kipot, pati mga Iwo Jima, at hindi rin nila kailangan yon. Kailangan ito ng Europa, Korea, Japan, China at iba pa. Kaya kailangan nila makialam dito, Gino. Ginoong Presidente, na-issue pa rin po ba ng suportahan ng Timog Korea ang Estados Unidos? Oh, ano ang narinig nyo? Gusto niyo pa rin bang sumuporta ang Timog Korea? Mahal ko ang Timog Korea. Maganda ang relasyon natin sa Timog Korea at marami tayong naitutulong sa Timog Korea. Ginoong Pangulo, palagay niyo ba titigil ang digmaan sa Israel kapag handa na kayo? Oh, Ginong Pangulo, maganda naman ang relasyon sa palagay ko. Pareho tayo ng mga gusto. Alam niyo kung anong gusto natin? Gusto natin ang tagumpay. Tayong dalawa at yon ang nakukuha natin. Alam mo kung paano sila kikilos at may plano. Pero paano mo ipapaliwanag yon sa reporter? Kung sabihin ko yun sa reporter, sasabihin ni Marco, pakiusap sir, dali na agad dami kayo sa helicopter. Hindi ko pwedeng sabihin, siguradong isa itong lugar na pinag-uusapan ng mga tao. Pero hindi ko pwedeng sabihin na nandoon ka. Paano naapektuhan ng matinding galit ang usapan ng Russia at Ukraine? Ano masasabi mo rito? Hindi prioridad ang negosasyon. Hindi pa ngayon, pinag-uusapan pa. At sa tingin ko, maayos din kapag hinihintay ang susunod na round. Halos araw-araw itong nangyayari. Malaki ang nagiging progreso namin. Napanalunan na ang digmaan sa paraang militar sa Iran. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi niyang militar ang tagumpay. Sa tingin ko, nanalo tayo. Pinabagsak natin ang kanilang hukbong dagat, hukbong himpapawid, at depensa sa himpapawid. Pinabagsak natin ang lahat. Malaya na tayong gumalaw. Sa pananaw militar, inaarangan lang nila ang kipot sa paraang militar. Tapos na sila. Gaano pa katagal inaasahan ng publiko sa Amerika ito? Gusto mo pa bang magpatuloy? Dati mong sinabi na ang pagbubukas ng espasyo sa mundo ay purong usaping militar. Napakasimple. Pero ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ito ay simpleng manyobrang militar na medyo ligtas pero kailangan ng tulong tulad ng mga barko at dami. At pwedeng tumulong sa atin ang NATO pero hanggang ngayon, wala pa silang lakas ng loob na gawin ito. At pwede rin tumulong ang iba. Pero alam mo, hindi natin ito ginagamit. Alam mo na, sa isang punto, kung sa itong magbubukas, sa isang punto, pero natalo natin ang kalaban. At sila ang kalaban, sila ay isang grupo ng mga siraulo. Wala na ang pamunuan, hukbong dagat, hukbong himpapawid, depensa laban sa aeroplano, pati mga kagamitan at radar nila, lahat ay wala na. Lahat ay wala na. Ang mismong kipot, ang kipot mismo, kumusta ka? Ang mismong kipot ay gumagawa tayo ng magandang trabaho. Pero mas maganda sana kung ang mga bansa, kasama na ang China, kung ang mga bansang gumagamit nito, ang China ay gumagamit ng 70% ng kanilang enerhiya dyan. Ang Hapon ay 75% ng enerhiya. Mas maganda kung sasali ang mga bansang yon. Sa tingin ko, maganda ang ginawa niya. Sa hapon, iniling ni Lindsey Graham na pag-isipan muli ang presensya ng mga base militar ng Amerika sa Espanya at Alemanya matapos ang nangyari sa kipot ng Hormuz. Ano opinion mo? Sa tingin ko, tama lang na itanong niya yon. Sa palagay ko, huminahang nga ito dahil hindi nila ginawa yon. Dapat silang tumulong sa kipot, kumukuha sila ng maraming enerhiya mula sa kipot ng Hormuz. At kung sinabi yun ni Lindsey Graham, at huwag mong kalimutan, siyang naging malaking tagapagtanggol ng NATO noon at ngayon ay hindi na. Maraming senador at kongresista ang naiinis dahil walang aksyon ang NATO tungkol sa isang buong bayan sa lugar. Maganda na may tigil putukan sa gitna ng silangan at bukas ulit ang pag-uusap. Ganito, pwede tayong mag-usap pero ayoko tigil putukan kasi hindi naman yun ginagawa mo kapag winawasap mo ang kabila. Wala silang Navy, wala silang Air Force, wala silang kahit anong kagamitan, wala silang mga tagamasid, wala silang air defense, wala silang radar at lahat ng mga leader nila ay napatay na sa lahat ng antas.
Hindi yon ang intensyon namin. Salamat po, Kino. 25 centimos. Tapos isa pa dun. Akala ko talaga na siya. Na nagre-react sa balita na pumanaw na si Chuck Norris, magkaibigan sila, sinabi niya na napakabait ni Chuck at nalungkot siya nang marinig ang balitang yon. Sinabi ng presidente na kung anong kailangan nila at nabanggit niya rin kanina sa tawag ko na delikado raw. Oh, pero hindi naman ganun kahirap ang pakitang malaki ang presensya sa kalsada. Nagkaisa mga bansang ito na gamitin ang malaking enerhiya sa kipot ng Hapon. Balikan natin. Sasagutin pa niya ang ilang tanong. Tingnan natin. Panahon na talaga. Dapat ginawa na ito bago pa ako ipinanganap. Bakit mo ginawa ito? Kritikain si Ginoong Pangulo? Naririnig mo ba ako, Ginoong Pangulo? Ayon sa ulat, nagkakaisa ang MAGA movement at mga Republikano sa likod mo. Ayon sa ulat, maaaring magpadala ang Estados Unidos ng 2,500 marinong sundalo sa gitnang silangan tungkol sa Iran. Natatakot ba kayong baka masira ang pagkakaisa dahil sa akbang na ito? Hindi ko alam. Mukhang malaking suporta. Kasi ayon sa survey ng CNN ngayon, 100% ako. Sabi nila, kayo lang daw sila nakapita ng survey na tulad nito. Ayon sa CNN survey, 100% ako at malaking karangalan ito para sa akin. Namangha ako na ginawa yan ng CNN. Pero tungkol sa mga tropa, hindi ko masasabi sa iyo kung ano ang ginagawa natin. Kung ano talaga ang ginagawa ko ngayon, ginupinuna mo ang Australia, Japan at South Korea. Ngayong linggo, nagulat ako. Nagulat talaga ako sa Australia at sa mga ginagawa nila. Sige, dapat talaga silang makialam. Nagulat ako na tumanggi sila. Kasi lagi naman tayong pumapayag sa kanila. Ang Australia, Pinayagan ng gobyerno ng UK ang Amerika na gamitin ng mga base ng hipapawid para ipagtanggol ang kipot ng Hormuz. Sa totoo lang, huli na ang naging tugon ng United Kingdom. Nagulat ako dahil maganda naman ang relasyon at di pa ito nangyari dati. Sila ang halos naging unang mga kaalyado sa buong mundo at ayaw nilang gamitin namin ang isla, yung isla na basta na lang nilang ibinigay ang mga karapatan. At para maging tapat, medyo nagulat ako sa United Kingdom. Dapat mas mabilis silang kumilos. Sa wakas, nagawa na niya ang lahat ng gawain na nakabinbin sa kanya. Nagawa na niya ang nakabinbing gawain. Legal na rehistro? Meron pa ba tayo nito? Ayos lang dito na wala lang ang audio dito. Pero ang presidente habang pinag-uusapan ng United Kingdom nagulat na ibinigay nila ang isla ng Diego Garcia. Ngayon, bumalik na siya. Pag-isipan mo yan, magiging maayos ba o talagang masama na? Si Sarah ay isang mabuting babae. tumaas ng husto ang presyo ng langis. Bumagsak ang presyo ng langis. Akyat, bababa ako. Ang presyo ng langis, bumababa ako. Hindi namin ibibigay ang mga sandatang nuklear sa mga terorista at binibigyan namin siya ng leksyon. Nawala ang kanyang hukbong dagat, nawala ang kanyang hukbong himpapawid, wala na ang kanyang mga pinuno, nawala ang kanyang depensa sa himpapawid, lahat ay nawala. At hindi, inaasahan ko pa nga ng mas malala, sa totoo lang, talaga namang kaya ko. Akala ko, tataas pa ng husto ang presyo ng langis noon. Ayos lang, kakabreak lang natin ang lahat ng record. Lahat ng posibleng record. Kasama ang Dow, kasama ang kumpanyang ito sa 50,000, S&P sa 8,000, 7,000, sa antas. At bilis na hindi pa nakita ng kahit sino noon. Sinabi ko, kailangan kong tahakin ang landas na ito at gawin ang maliit na paglalakbay. Kailangan nating kunin ang papayag siya, pero di niya sasabihin yon. At hindi naman ito St. Patrick's Day, sa totoo lang. Anong ginagawa mo dyan sa kurbata na yan? Nagkaroon tayo ng liku-likong landas at inayos ang kailangan. Ginagawa natin ito at sasabihin ko sa iyo, sa tingin ko ay ilang linggo tayong nauuna sa schedule. Masaya ang talihim ng Estado. May tanong ba kayo para kay Marco? Oo, sige. Sa lalong madaling panahon, nang mabilis, posible ito. Ang Cuba ay isang sakuna dahil sa kanilang komunistang pamahalaan at hindi yon gumagana. Walang bagong balita ngayon maliban sa katotohanang nangyayari na ito sa loob ng 67 taon sila ay isang sakuna.
Ano ang sabi ng mga kasamahan nyo sa Senado tungkol sa tsansa ng pagpasa ng Save America? Mukhang maayos naman ang lahat. Kailangan ng voter ID, kailangan ng pagiging mamamayan para makaboto at nakakabalita ako ng magagandang bagay. Narinig ko na tutol ang mga demokrata sa voter ID at sa pagboto na para lang sa mga mamamayan. Tutol sila sa mga transgender dahil may issue umano tungkol sa mutilasyon ng mga bata. Lahat ng mga bagay na pinag-usapan natin, alam mo nagdagdag tayo ng dalawa. Alam mo nagdagdag tayo ng dalawang maliliit na elemento. Mga lalaki na hindi dapat sumali sa pampalakasan ng mga babae. Tama, alam mo yon, idinagdag natin yon. At kapag pinagsama mo lahat, maging 4 man o 5, sa tingin ko, lahat ng iyon ay kumakatawan sa 75% hanggang 79% ng mga problema. Narinig ko mo ba under na ito? Dapat madali lang maaprubahan, kailangan natin ng boto. Tinututulan ng mga demokrata ang voter ID dahil nandaraya sila. Tinututulan ang citizenship. Ibig sabihin, gusto naming ipatupad na kailangan patunayan ang pagiging mamamayan para makaboto. Ayaw yan ng mga demokrata. Alam mo bakit? Alam mo kung bakit? Kasi gusto nilang mandaya. Peter, pag-usapan naman natin ang mas kaaya-aya. Ito na ang pinakamalaking ballroom sa mundo. Walang katulad dito. Sinimula na nila ang isa sa pinakamalaking pagbubuhos ng semento sa Washington, D.C. Ang mga gumagawa ng konstruksyon, nabulabog ka na ba nila minsan? Natutuwa ako kapag naririnig ko ang mga pile driver na yon. Hindi gusto ng asawa ko, pero gustong-gusto ko ang tunog, gustong-gusto ko ang tunog ng semento, gustong-gusto ko ang tunog ng mga pile driver. Kumusta po, Ginoong Pangulo? Isang tanong, kumusta ka, kumusta ang lagay mo? Ayos lang ba? Naririnig mo ang Pangulo dyan kahit may ingay ng helicopter, halos nasabi niya ang buong linya. Habang nagsasalita siya, binanggit niya ang Save America Act at ang pagkakakilala ng botante, sinasabi na may magagandang bagay tungkol sa pagkakapasa nito. Kasama niya si kalihim ng Estado Marco Rubio tulad ng nabanggit namin. Tinanong ni Peter Doocy kung may bagong balita tungkol sa Cuba at sinabi niya na matagal na naghihirap ang bansa. Umaasa sila matatapos na ito dahil sa mga pagbabago. Maraming bagay na natalakay habang siya ay dumadaan sa pila, kabilang na hindi kasiyahan sa mga kaalyado sa NATO, lalo na sa United Kingdom. Talagang hindi nasisiyahan ng Pangulo sa naging tugon nila at sa kakulangan ng tulong sa inisyatibang ito sa Iran.